Sa lahat ng tumulong sa akin. Si Ma'am Rema nagbigay sa akin pagdagpang gamot. At yung amo ko nagbigay din. At kay Ma'am talaga. Kay Ma'am. Ayaw mo niyang sinabi sa akin noon na hindi siya babanggitin pag magbigay. Kay Ma'am talaga sobrang thank you Ma'am. Kasi pag hindi ka nagbigay nung time na yun Ma'am, hindi ko alam kung anong mangyari sa akin. Sobrang thank you talaga. So, hi! I'm back. Hindi pa po talaga masyadong okay yung tutunulan ko. Masaya na to eh. Pagkaya ako Tagalog. Hindi pa kaya siya okay. Medyo may gasgas kasi dahil sa sobrang acid. Oo. At ito ha. Sobrang salamat po sa nagbigay sa akin ng pampacheck up. At ginastos ko din yung sa gamot ko at ayun. At nung time na yun na nakapacheck up na kami, nakapag araw-araw din si Chris ng 2,000 pangdagdag sa aming gastusin. Kasi naano ako ng isang araw, nagpa-dextrose ako ng isang araw. Kasi, grabe guys, hindi ko talaga kaya. Hindi ko lang binidyo kasi wala na akong time mag-video. Si Chris din wala rin, yun na. Si Chris din walang kahilig-hilig mag-video. Kaya, grabe guys, ultimo maglakad sa labas, mag-CR, pupunta sa kusina galing dyan sa kwarto kasi kakain. Matutumba talaga ako as in talaga. Sobrang takot ko. At sa nagbigay para sa akin ng pampacheck up, sobrang thank you ma'am. Sobrang thank you. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kasi kung hindi ako nakapag-check up or nakapag-dextrose, hindi ko alam kung ano na mangyari sa akin. Nagsimula kasi yan sa simpleng pananakit ng pag-iwi, tapos nag-water therapy lang ako. Na okay din naman siya ilang araw, tapos biglang sumakit yung lower back. At sobrang sumakit yung lower back ko. Sumakit siya ng isang araw at isang gabi. Tapos kinabukasan wala dahil sa pag-water therapy ko lang din. After noon, nung Sabado last week, okay na ako. Bigla naman akong nilagnat ng hapon. As in, sobrang lamig, lagnat. Tapos, Sunday, lagnat malala. Hindi na wala nang ganang kumain. Sinusukan ko na ang kinakain ko. Kahit tubig, hindi ko na kayang inumin. Yung tipong, wala, buong Sunday, hindi talaga ako okay. Hanggang ginagabihan, wala akong tulog. Talaga ako, sumusuka. Minsan nang walang sinusuka kasi wala naman akong kinakain. Mapait na sinusuka ko. Hanggang Lunes. Naghanap na si Chris ng pera. Sunday pa naghanap na si Chris ng pera. Hanggang Lunes hanap si Chris kasi umiiyak na ako. Kasi hindi ako makakain, hindi ako makain ng tubig. Yung tubig talaga kahit isang lagok. Pag makalagok ako, isusuka ko ulit. Tapos yung pagkain, isusuka ko din. So, ganun ba siya kalala? As in, umiiyak na ako sa gutom. Gutom na ako na wala talaga akong ang utak ko gutom, ang tiyan ko gutom, ang mata ko gustong kumain, pero yung bunganga ko ayaw niyang mag-ano ng pagkain. Pero yung lagnat ko patuloy pa din. Yung mag-inom ako ng paracetamol every 4 hours, hindi pa dadating ng 4 hours. Malunggay na naman ito, yung malunggay dahil sa lamig. Tapos ayun, mukurog na pugo, sabi na mukurog sa Tagalog eh. As in, mukurog na pugo sa lamig, sobrang lamig talaga. As in, mabaga ko jud ko og nawong nang hangyo jud tabang. Ako yung gi-message ang mga friends nako sa YouTube. Pati si ma'am ang unang nag-response, agad-agad siya nagbigay ng pampa-check up. Agad, hindi din kami nakapa-check up agad kasi na-expire pala yung ID ko. So Monday pinadala yung pera ng hapon, 4 o'clock. Hindi ko nakuha agad dahil sa sobrang nalimutan ko, yung ID ko pala expire. Pumunta ako sa Palawan guys, alam nyo, pinagtitinginan ako ng mga tao doon kasi sobra kong maputla. Putla daw talaga ako. Tapos umuwi ako dito. Pag uwi ko galing Palawan, ayun na naman, nasusuka na naman ako. Kinabukasan ako at agad, napumunta kami, nagpa-check up talaga ako agad. Tapos, outpatient ako ng doktor. So, sabi ng doktor pala,
Kung nag-ano daw talaga ako na magpa-admit yung magpa-dextrose, ano naman nila ako. Kasi ako din, sobrang luya ko talaga guys. Kahit sa upuan, nakaano na ako. Kahit saan na lang ako guys, nag-ano ako. Kahit saan ako makaupo, lagi akong nakaganon. Yun bang palang ang ulo ko, nilalagay ko sa isang lugar kasi sobrang maluya. Sobrang hinang-hina ka talaga ako. Umiiyak na nga ako ng Martes kasi umuwi man kami tapos nagpa-check up. Kasi hindi pa rin ako makakain. Paano ako iinom ng gamot nang hindi ako makakain? Nilistahan ako ng mga gamot sa Sikmura. Yung gamot sa Sikmura, ang mahal-mahal niya sobra. So, yung sa UTI ko at sa lagnat, okay lang naman. So, iniinom ko yun. Pero hindi siya masyadong, tumatalab, sumusuka pa rin ako. So, kinabukasan ng Miyerkules, hindi na talaga ako okay. Kahit magtayo lang ako, kung hindi ako alalayan, hindi na ako makatayo. So, sobrang walang kain din talaga. As in, sobra. Alam nyo guys, nung time na yun, naiyak na ako. First time ko kasi magkasakit ng ganon. At first time kong magkasakit na wala akong ganang kumain. Kasi sa buong buhay ko, simula bata ako, magkasakit man ako, magkalagnat man ako, magkaubo man ako, kahit ano pa man yan. Pero yung pagkain talaga, kumakain talaga ako. Pero nung time na yun, kahit tubig, hindi ko nanghihingi ako ng tulong sa mga kamag-anak or sa mga kapatid. Lahat wala. Akala nila lang, hindi seryoso. Kasi wala agad pera. Pag doon ko talaga naisip na kung magkasakit ka talaga tapos wala kang pera, mamamatay ka talaga lang walang kahit simple lang yung sakit mo. Hindi ko naman biniblame. Kasalanan din naman namin na hindi kami nag-ipon, wala kaming pera. Pero doon ko talaga, pagkatanggap ko ng pera ni ma'am, sobrang iyak ko. Kasi ko sa wakas, makapagpa-check up na ako. Kasi feeling ko kasi that time, anytime, pwede akong mag-collapse, pwede akong mamatay. Sobrang hinang-hina na talaga ako, as in sobra. Dasal ako ng dasal nga, Lord, wag muna ngayon. Wag muna. Palagyan ko muna ang anak ko. Yung makita ko muna ang anak ko na okay na. May magkaapo ako. Sana may experience ko din. Yun. Sobrang iyak. Sobra talaga. Tapos, nakapag-dextrose ako. Pumunta ako sa ospital para magpa-dextrose. Pagpunta ko, sabi ko, sir, pwede ako magpa-dextrose? Sabi pa niya, hindi ka pwede magpa-dextrose ng ganon-ganon. Kailangan ang doktor ang magsabi ng ganon-ganon. Hindi tayo pwede mag-desisyon kasi yung dextrose parang oreso lang yan, iniinom lang. Tapos ako, bakit ganyan siya magsalita sa akin? Tapos, kasi siguro yagit ako. Tapos, ayun, hindi ko na siya pinatulan kasi sobrang hina na talaga ko yung palpitation ko. Sobrang damang-dama ko yung palpitation ko. Kasi nga yung pag-check up sa akin, pagkuha ng dugo dito, halos wala nang makuha ng dugo yung medtech. Dahil sobrang dehydrated daw ako. Tapos, may isa pang nurse na nagtubag sa pikas ba? Sabi pa niya sa akin. Pa ng isang nurse na kung gusto niya magpa-confine, punta kayo sa private. Tapos, tinignan lang niya ako ng saglit. Tapos yung kasama ko, si ate, parang nagalit na. Bakit ganun sila magsalita? Kasi yung Martes, pumunta kami, yung mga nurses at mga attending doon, ang babait. Pag nabukasan, bumalik kami, hindi naman mabait. Grabe yung sinasabi sa amin. Pero yung doktor, siya pa din. Pagkita ng doktor ng pangalan ko, nakita niya agad na bumalik ako kahapon. So,
pinapasok niya ako agad. Sabi niya, bakit man ma'am, ano bang problema? Kung hindi ko na talaga kaya, kung hindi ako i-dextrose, matutumba na talaga ako kasi nagsusuka talaga ako lagi. So may reseta ulit na gamot para pa hindi magsuka. Inumin ko before ako kakain. So ayun, tumalab yung gamot na yun. Doon ako nakakain. So sobrang ano talaga ako, sobrang thankful. First time kong naranasan ito. Ang hirap talaga. Kaming dalawa doon sa kwarto. Magpipray talaga kami. Sabi ko, Dodong, magpray tayo. Dodong, magpray tayo. Ipag-pray mo si Mamang. Kasi sa totoo guys, sobrang hirap ng naranasan kong yun. Kahit tatayo ako, matutumba na lang ako sa gutom. Parang thank you talaga ma'am. At ngayon po, hindi pa ako totally okay guys. Ang gamot ko nga kulang pa. Dapat ngayon magpa-check up ako. Pero hindi ako nakapunta kasi wala kaming pera na naman. Pero sige lang. Maghanap daw si Chris. So yun. Sobrang thank you talaga.